So ito ngayon ang ilalagay natin guys sa ating gripo. Kung makikita natin dito guys, ito ay gripo natin, no. Ilalagay natin ang control na ito. Ito ay 1/2 inch. Kung makikita natin, may tubig yan. Kasi may pressure ito. Mayroon kasi itong motor. Motor kasi ang nagdadala nito. Ito siya. Ilalagay natin. Pero bago natin ilagay guys, tanggalin muna natin to. Tapos, ilagay natin to para makita ng mga baguhan. After natin ito malagay, ilagay naman natin yung control. Tapos ang control nito guys, ito guys, nilagyan ko kasi ito ng contactor. Kung makikita natin. Pwede natin i-off dito. Wala ng tubig ngayon. Kasi ito kasi nakakonekto sa motor natin. So ang motor natin ngayon hindi na siya aandar dahil wala tayong overhead tank. Diretso lang ito sa motor. So ang gagawin natin ngayon, na-off na siya, saka natin doon tatanggalin. Lagyan natin ng tiplon. Tapos ito naman, lagyan din natin to ng tiplon. Ito na yung control natin sa tubig. Tapos ngayon, ito siya, ilagay din natin dito. Ilagay natin dito. Igpitan natin. Kasi pareho lang naman ito, 1/2 inch. Ngayon, mayroon ng control sa guys. Ang gagawin natin ngayon, gawa natin ngayon ng diagram. So, ilagay natin to ngayon, ang ating power supply. Power supply ito guys sa ating 220 volts. Ganun na lang. Dito natin ilagay itong 24 volts na relay. Ngayon, wawiring na natin ngayon. Itong isang wire na ito guys, lagay na natin dito sa ating circuit breaker. Tapos itong isa naman guys, dito natin ilagay sa normally open ng ating relay. Ito kasi yung relay natin. Bali ito siya, dito natin ilagay. Normally open ito dito guys. Dito kasi sa taas ang normally close. So okay na, no? Ang kasunod naman yan guys, dito naman sa power supply nya, no? Kasi ito 220 to dito, dito naman ay 24 volts. So ilagay natin ang line at saka neutral. Bali dalawang wire. So bali guys, ito ang ating ilagay guys, no, sa ating power supply. Maglagay tayo dito sa line 1. Kasi ang supply natin ay 220 volts. Ilagay natin dito. Ito yung sa line. Gusto kong gawin ito guys, step by step, no? Para maintindihan ng mga baguhan. Ito yung sa line 1 natin guys, no? Bali dito natin ilagay sa ating circuit breaker. Tapos higpitan natin. Tapos ito naman guys, ilagay natin to sa neutral, no? Lagay natin dito guys. Tapos higpitan natin. Tapos ilagay naman natin to sa neutral ng ating circuit breaker. Dito natin ilagay guys. Mainit kasi dito sa amin kaya pinapawisan ako. So meron na tayong power supply, no? Ang kasunod naman yan, ang sa sensor naman. Ang sa sensor naman natin guys ang ating ilagay, no? Ito guys, NPN sensor ito, bali sa positive side. Ito na yung power supply natin. Dapat hindi tayo magkamali sa pagkabit ng ating sensor. Dapat hindi tayo magkamali, no? Ito siya guys, ang brown, ito yung sa positive, ito yung sa negative. Tapos ito naman ang papunta sa ating relay. Dapat hindi tayo magkakamali guys kung saan yung positive. Ang brown guys ay positive. So dapat hindi tayo magkakamali. Tapos ito naman ang sa negative natin, no? Ito naman ang sa negative. Ilagay natin to sa negative. Sundan lang natin guys. Positive, negative kasi ito. Tapos ito naman, itong black wire sa ating sensor, ilagay natin sa ating relay. Higpitan natin dito. Ito naman dito guys, ilagay naman natin dito sa ating positive. Dahil ang sensor natin ay NPN. Kung PNP ang sensor natin, dito guys sa line 2 ng ating coil, ilagay natin sa negative. Dahil PNP, ang line 2 ng ating coil sa relay, ilagay natin sa positive. Ito kasi ang coil niya guys, sa line. Tapos dito natin ilagay sa positive. Ilagay natin dito. Yan. Tapos higpitan natin.
Tapos na tayo dito sa sensor. Ngayon, ang kasunod naman guys, galing naman dito sa power supply, papunta ngayon dito sa normally open para i-trigger ang solenoid valve natin. Dito natin ilagay, no? Sana nasundan ng mga baguhan. Tapos, higpitan natin. Ito naman siya guys, ilagay naman natin to dito sa ating normally open ang ating relay para mag-trigger sa valve na ito. Dahil demonstration lang ito guys, itong wire natin, pag gawin natin sa actual, ilagay natin sa magandang lagyan natin ng trunking. Pero dahil demonstration lang ito, okay lang kahit ganyan. Dahil ang sensor pala natin guys ay 10 cm lang pala ito, ang distance niya. Mayroon kasing 30 cm, mayroon ding 50 cm. So 10 lang ang distance niya, ilagay natin to dito. Ito guys ay temporary lang naman ito. Ganun lang muna ang gagawin natin. Yan lang ang device na kakailanganin natin. So ngayon guys, itry natin ngayon na ating i-on. I-on natin ang circuit breaker, no? Tingnan natin. Ang valve natin guys ay normally closed. Try natin i-on. Ayan, mayroon na siyang power. Pag makasense itong sensor natin guys, dadaloy ang tubig. Bali, ang sensor kasi natin guys, 10 cm lang ang kanyang ma-range. Kaya kung makikita natin, hanggang ganun lang. Mayroong sensor na maglagay kayo hanggang 50 cm ang kanyang ma-range. Mayroong ganun. Kaya niyan open hanggang 50 cm. Ayan. Makikita natin, no? Yan. Pag hindi niya ma-sense, guys, mamamatay ang tubig natin, no? Pag ma-sense yung kamay mo, gagana siya, kung makikita natin. Yun ang function niya, guys. Pag ma-sense yung kamay mo, gagana siya. Maghinaw ka, tapos pag hindi niya ma-sense, mamamatay. Makikita natin, no? Ayan. Kasi itong sensor natin, guys, ay normally open ito. Tapos ito naman ay normally closed. Ayan, no? Kung makikita natin. Nasisense kasi yung kamay ko, kaya gumagana siya. Makikita natin guys, no? Ayan. Pag hindi niya ma-sense, automatic mamamatay, magko-close ang valve. Makikita natin, mag-o-open siya. Pag wala, mamamatay. Ganun siya guys. Kung makikita natin, no? Ayan. Gagana ang motor natin. Ang tubig. Pag hindi niya ma-trace up guys, mamamatay. Kung makikita natin, no? Ayan, no? Gagana siya. Pag hindi niya pa-trace up, mamamatay. Kasi itong sensor natin guys, kahit tubig, kaya niyang ma-sense. Kung makikita natin, oh. Ganun siya guys. Ganun ang pagkabit nito. Pag alisin natin, pag na-sense na gagana, pag alisin, mamamatay. Sana guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.